Ito isang automatic smart battery charger that can recharge lithium iron phosphate battery or lead acid battery. Baterya man ng sasakyan o motor, pwedeng-pwede dito dahil ito'y designed for 12 volt o 24 volt battery. Dahil automatic ito, wala ka nang ibang gagawin. Pag saksak nito sa outlet, iset mo lang anong klaseng baterya ang i-charge at pagkatapos i-clamp ang kanyang alligator clips doon sa battery terminals. Bahala na si Batman. Is this si Faxon? Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Ito na yung bago nating battery charger na binili. It's a portable battery charger from Faxor. Capable to ng up to 300 watts at 12 volt 20 amperes at also abot siya ng 24 volts at 10 amperes lang yung charging niya. Tamang-tama ito sa ating battery kasi yung ating watt cycle battery ay ang recommended na charging current doon is 20 amperes. Again, itong pinili ko from Faxor kasi ano to siya, automatic. Meron siyang 7 stages sa kanyang charging. So, may microprocessor sa loob na automatically change yung charging level niya or charging speed, charging rate according sa laman ng baterya. Then, this can charge different brands or different types of batteries including lithium iron phosphate and also the lead acid battery. At meron itong mga protection against overheat, overcharging, and short circuit. And also, pag nagkamali ka, nag-reverse yung polarity ng yung kable, then may protection siya. Maganda siya. So, again, in overall, this maximizes the battery life. Ito yung pinili ko. So, buksan natin for the first time. Wala siyang seal, ha. Na-open ko diretso. So, ito yung manual niya, makapal. Okay, babasahin ko yan bago ko gagamitin. Ito naman ang ating battery terminal, battery cables, meron siyang alligator clip dito, maganda siya. May alligator clip at may provision pa dito na pangalawang dalawa siya. So kung masisira dito mo lagay. Okay, ganoon. Then meron siyang handle dito. Ang harap niya, ito actually ang harap niya. But let's turn this on first para makita natin kung nagpa-function ba talaga. Yun, nagbi-beep siya. At nakita nyo, nakalagay off. Okay. 12 volts to 24 volts. Nakalagay car. If I turn the switch on, nagsiselect, selector switch to. Selector switch pala to. This is for lithium iron phosphate. This is for the motorcycle battery. And this is for a repair. Balik naman sa car battery. So yun lang, ang display niya. Hindi pa kasi natin ginagamit. Mamaya gagamitin natin. Off muna natin. Parang wala siyang on and off switch. Kasi ito selector switch eh. By the way, meron pala itong kickstand sa ilalim ito. Dapat gamitin ko siya para at least may magkakaroon ng space sa ilalim. Kasi iinit kasi itong lalim eh. Kaya advice ng Faxor, hindi ito dapat ilagay sa ibabaw ng baterya kasi mainit dito. Pero yung fan niya, dito yung fan niya. Ang air intake ay dito. Then, since wala itong on and off switch, pag saksak natin, so mag-on agad siya. So, makita dito sa display, naka-off pa yan. Then, naka-default yung car mode dito. Then, may nakalagay sa itaas na 12 volts to 24 volts. May arrow dyan na magka-opposite, meaning it's either 12 volts or 24 volts na ibig sabihin yan. So, first of all, you need to select car. You have AGM or lithium iron phosphate batteries. And you have also motorcycle batteries. Ang fourth mode ay ang kanyang repair mode. Okay? So balik tayo dito sa
lithium iron phosphate. Now, try natin i-charge ang ating ating watt cycle battery. Tumunog ang fan, wanda. Then makita natin dito sa kanyang battery level meter from 20%, 50%, 75%, and 100%. Nakalagay dito puno ang 50%. Up to 50% puno na siya, pero dito sa app ng watt cycle nasa 21% na lang ang ating baterya. Pero dito naka-indicate pa 50 pa, oh. Okay, baka magkamali ito o hindi siya perfecto. Nasa 2.5 amperes pa lang ang charging current niya at 13.2 yung baterya, yung voltage, 2.5 amperes. So sa simula maliit yung charging current, charging voltage niya, and up siya. Itong 26 degrees dito ay ang kanyang internal temperature. So nasa 13.1 volts na siya. 26 degrees Celsius, 2.5 amperes. Dito sa watt cycle battery, nakalagay dito 13.04 yung charging voltage, 3.1 amperes ang charging current. Ang power niya ay nasa 40 watts. So, yun, hindi siya biglang tataas. This charger is charging batteries in 7 stages. Yung una ay ang battery desulfation process. Ang sulfation ay ang build-up ng lead sulfate crystal sa plates ng batteries na hindi na fully charged or naka-idle habang naka-discharge. Ang second stage ay ang soft start charging, kaya ma-observe na di agad nag-charge ito sa battery with a rated charging voltage. Unti-unting umaangat ang charging voltage, which is good for the battery. Ang third stage ay ang bulk charging. Ito na ang high current stage ng battery charging. In this stage, kayang aabot ng 80 to 90% capacity ang isang discharged battery. Ang fourth stage ay ang absorption charging. Mula bulk charging na maintain at this stage yung high voltage but unti-unting binaba ang current para maiwasan ang overheating at gassing once umabot na ng full capacity ang baterya. Ang fifth stage ay ang battery test. Dito, mismo ang charger is determining kung ang baterya ay nasa tamang state of charge at kalusugan nito. Ang sixth stage ay ang recondition charging. Parang bumalik tayo sa desulfation process dito kasi it's breaking down sulfate crystals. Ang voltahe ng charger dito ay mas mataas kaysa normal voltage. Ang last stage ay ang float and maintenance charging. Ito isang maintenance charging technique to keep the battery fully charged by applying low and constant voltage. Puno na ang ating baterya, 100% na. Nag-stop na rin ang charging. Makita dito sa app. Ang ampere dito wala na, zero na. Wala lang power din. So it means puno na. Andito naman sa ating charger, nakalagay dito full. Okay? Naka-indicate ang full dito. Ang model na ito ay hindi nag-display ng kanyang 7 stages of charging, unlike doon sa previous models na merong indicator for its level. Also sa previous model, you can manually select the stage. Dito hindi pwede kasi automatic ito eh. Walang button dito to manually set the charging stage. Susubukan natin i-short ang positive at negative alligator clips dito to simulate short circuit. Tingnan natin anong reaction niya. Oo, nag-alarm, di ba? Kalagay dito is error to eh. ARO to eh. So error yan. Susubukan naman natin ngayon ang kanyang reverse polarity protection dito sa ating watt cycle battery. Ang positive alligator clip, lagay ko dito sa negative terminal ng battery at ang negative dito na alligator clip sa positive ng ating battery. Nag-error din. Oh, ARO, that's error also. So protected na protected tayo. Let me emphasize, hindi ito charger for all types of batteries. In fact, dito sa kanyang box, klarong-klaro na this is for 12 volts and 24 volts batteries. And also, it can only charge lithium iron phosphate batteries and lead acid batteries. Pwede ang lithium, nickel cadmium, nickel magnesium hydride at iba pa.
nakalagay dito for charging AGM gel SLA with light PO4 batteries. Itong AGM gel SLA and wet ay puro to lead acid. Sinubukan kong i-charge ang isang deteriorating 6-volt battery ng aking emergency light from Omni. Again, this is a lead acid battery, 6 volts siya at 4.5 amperes. Yun, nagsimula na ang ating charging. Full ang nakalagay. Mag-off siya. Because ang charging nito, hindi siya pwede actually ma-charge dito. Kasi ang ating Faxor charger is only good for 12 volts. Ito 6 volts, hindi pwede. Ang pang-apat na mode nitong battery charger ay repair mode which will last for 16 hours. Sabi ng Faxor, this has advanced battery recovery capability to repair old, idle, damaged, and sulfated lead acid batteries. Pero sabi ng Faxor, not all batteries can be recovered. Pwede lang ito sa motorcycle o car batteries na pawang lead acid batteries. Ito isang motorcycle battery. Sira na to, kaya na-dispatch na ito. This is 6.3 ampere hour battery or equivalent to 20 hours. It's 12 volts. So, tingnan natin kung kaya pa itong ayusin ang ating Faxor charger. So, set natin sa motorcycle. Okay, nakamoto na yan. Nakalagay full. Then nag 0-0. Pa-full siya. I don't know kung mukhang sira, di ba? Hindi kaya. Naka-indicate dito full, 100% ang kanyang battery level, ang SOC niya. Nag-off siya, full off. So, wala na. Sira na to. Sinubukan kong ilagay sa repair mode ang ating charger. Nakalagay dyan na sa repair mode siya. Then, ang sa screen, naka-indicate PUL. That means pulse repair mode siya. Ang process niya is by pulse. Then, naka-indicate sa upper left is 12 volts kasi 12 volts ang ating baterya. So, tingnan nyo. It looks like it's working. So, observe lang natin kung anong mangyayari nito. Tingnan nyo, umabot ng 60 degrees yung temperature ngayon ng baterya. Ang init. Hindi mo halos mahawakan, matouch. Grabe. Parang, siya, nag-overcharging na to eh. So, i-off ko na to, tatanggalin ko na. Walang indication dito sa ating charger na napuno na yung battery. Inintay ko actually na mag-appear dito sa screen ang word na full, F-U-L. Pero hindi eh. So, na-notice ko lang na may naamoy ako nang hinawakan kong battery ang init. Kaya paglagay ko ng thermometer dito, umabot na yun ng 60 degrees. Nang hinawakan ko, nasa about 45 degrees. Then, mabilis yung umakyat, nasa 60 degrees. So, after 11 hours, yun ang nangyari. Although, naputol to ng sandali ang pag-repair niya kanina kasi nawalan ng power ang aking power station, di ko namalayan. Then when I measure the voltage here, umabot na siya ng 12.6. So meron naman na siya. Then when I first measure the voltage here, wala akong nabasa. Kasi about 2 years itong nakatambay eh. Kaya hindi ito nagamit for over 2 years. Nakatinggal lang ito sa box. Kaya nakita ko. So, try ko kung ma-revive ko. Now, check natin. Kahit naka-off tong ating charger dito, pero kung ilagay natin siya dito, kahit hindi siya nakasaksak sa AC, ma-measure niya ang state of charge ng battery. Then, 13 volts. So, lampas. Supposedly, ang charge voltage nito, kung puno na siya, is nasa between
12.6 lang at saka 12.8 volts. Umabot na siya ng 13 volts. Ganoon siya. I hope hindi siya nasira, but try lang natin. Bumaba na siya. Actually, mainit pa ng konti. I-measure natin sa ating tester dito. Tingnan natin. No? So, pass, 12.8. So, may laman na. Wala itong laman. So, I was able to revive kung totoo to. Di ba? May nabasa 12.83 volts yung measurement, yung actual. So overnight, nakapahinga itong ating battery. Itetest natin ang voltahe nito. Ang voltahe nito kagabi is umabot ng around 12.8 siya. Actually, umabot ng 13, then down siya to 12.8. Titingnan natin dito sa ating meter. Nasa 12.4 pa rin siya. So, this is good. Now, we'll check kung titingnan natin, lagyan natin ng load. Ito, this is a DC valve yan, LED valve yan. So, i-try natin. Connect ang ating terminal dito. So, na-revive natin ang battery. More than 8 hours na itong ating router. Mula pa kaninang 9 o'clock in the morning na ginamitan natin ng baterya ng motor. Ito. So, supposedly, hanggang 8 hours lang ito kasi the battery is 6.3 ampere hours or about 75 watt hours, while ang ating router ay ang consumption niya ay nasa average ng 10 watts. So supposedly after 8 hours mauubos na ang baterya nito. Pero meron pa. Check natin ang voltahe ng ating baterya. Kanina nang tinitest natin kanina umaga is 8.4 volts. So check natin kung try natin. Okay, naka-on na yan. Check natin hanggang saan na siya. Nasa 6 na lang, So paubos na siya. 6.6 na lang. Okay? So, paubos na siya. But, it lasted 8 hours. So, okay na yan. This smart battery charger really works, pero duda lang ako sa correctness ng kanyang readings as displayed on the screen kasi as shown a while ago, yung motorcycle battery natin ay ang kanyang readings ay 13 volts ang nakalagay dito, but when I measured using a multi-tester, nasa 12.83 volts lang. Earlier, na ginamit ko to na mag-charge ng watt cycle battery, palaging nasa 20 amperes ang naka-display dito na nabigay na kuryente. Pero doon sa watt cycle app, nasa 13 to 15 amperes lang ang na-draw na current ng baterya mula dito. Also, yung battery level dito ay di rin tugma sa watt cycle app na mag-charge tayo. Nasa 21% SOC yung nasa app, while dito nakalagay na 50%. Last but not the least, wala tong external temperature sensor that monitors the battery. Ang temperature display dito ay para lang sa internal temperature ng charger. Kaya di ko halos na malayan yung pag-init ng motorcycle battery during repair. Anyway, this is still good but not outstanding. I'll update this video once merong major development in the coming days. If you have experience using Faxor smart charger like this, paki-comment below. Daghang salamat, like.